Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, magtatapos na naman ang taon. 2 linggo at 1 buwan lamang. 2 linggo sa buwan ng Nobyembre at 1 buwan sa buwan ng Disyembre. Sa bawat pagtatapos ng taon, ay nandoon ang ating pangako ng pagbabago. Pangako na itutuwid ang ating nagiging mga pagkakamali, ang ating nagiging mga kahinaan sa kasalukuyang taon. Mangangako tayo ng pagbabago. Transformation of our life. Napakaganda pakinggan. Pagbabago. Ngunit, sa bawat pangako natin ng pagbabago, ang laging nangyayari, pangakong nakapago. Mangangako tayo sa susunod na taon, muli tayo makangako. Ngunit sa mga pagkakataon ito nga, parating na naman ang isang halalan. Sana dito natin ipapakita ang ating pagbabago. Nananawagan tayo sa mga butante na sana magbabago na sila sa kanilang paningin sa pagboboto. Na sana magiging responsableng mamboboto na tayo sa halalan ito. Pangalawa, nananawagan tayo sa mga politiko na huwag naman sanang mangingibabaw sa kanila ang kasakiman, sa kayamanan, sa kaban ng bayan, ang pagiging ganid at pagiging abusado sa kapangyarihan. Hindi natin nilalakad. Siguro may mga political leaders tayo, may mga government officials tayo na nagsumikap na magiging mabuting mga leader ng ating bansa. Totoo ito. Lahat tayo. Nasa ating mga puso ang katagang pagmamahal. Sapagkat isinilang tayo sa pagmamahal. Ngunit dahil nga sa ating pagiging tao lamang tayo, makasalanan tayo. Pero huwag natin i-abuse ito. Lahat tayo magkakamali. Lahat tayo magkakasala. Walang makapagsabing malinis ako, marangal ako, mabuti ako. Lahat tayo. Sa buhay natin, sa buhay ng isang tao, nandyan yun. Ang pagiging mabuti minsan, ang pagiging masama minsan, ang pagiging matapang minsan, ang magiging duwag minsan. Wala isang taong ika nga perfecto, buong buo, na isang masama o isang mabuting tao. Taglay natin ay yung tinatawag na natural na pagiging mabuti at mapagmahal. Kaya nga lamang, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pagiging makasalanan, nagagawa natin ang mga bagay-bagay na labag sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Nagkakasala tayo. Wala sino man hindi makasalanan sa mundong ito. Ngunit, laging nagbibigay ng pagkakataon ang ating Panginoon upang tayo ay magbabago. Sapagkat, kung wala ang kasalanan, puro kabutihan, sana wala si Kristo ngayon. Walang namatay na Kristo, walang muling nabuhay na Kristo, at wala tayong inaasang Kristo. Kung puro na lamang tayo mabuti, lahat tayo nasa langit. Ika nga, walang thrill,
na walang parang malamya ang isang buhay na walang mga hamon. Nasanay tayo sa hamon ng buhay. Sapagkat ito ang itinanim sa atin ng Diyos. Ang mabuhay na makikibaka. Ang mabubuhay na may ipinaglaban, may sinusunod at may sinusuway. Sapagkat kung wala ang bagay na ito, walang langit, walang impyerno. Walang buhay, walang kamatayan. Walang buhay ang mundo, patay, malamya. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkakamali, may kapatawaran. Kung tayong mga nagkakamali, tayong mga nagkakasala, tanggapin natin ang ating pagiging makasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala. Humingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Ito ang buhay natin dito sa mundo. Kaya nga, isang panalangin ang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang panalangin ng Panginoon na tinatawag natin Ama namin. Yung tawag natin titulo ng panalangin ito, Ama namin. Ngunit, dapat ito ay ang panalangin sa Panginoon. The Lord's Prayer. Nang tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Panginoon, paano ba talaga ang manalangin? Ito ang tinuro ni Jesus. Kung manalangin kayo, ganito lang, Ama namin. At ang panalangin ito ay taglay ang lahat ng nais natin ipakikiusap sa Diyos. At ang isang alito, ang ating panalangin, at patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, katulad ng pagpapatawad namin ng nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, pagbabago, ang paghingi ng kapatawaran, ang pagpapatawad ay tungo sa pagbabagong buhay. Panawagan natin ito sapagkat ito nga nagsimula na ang mga tinatawag natin ayuda, ang tinatawag natin pagtatapik ng mga balikat, ang mga ngiti na matawag hindi nakangiti, ang mga respeto, ang mga tao hindi marunong mag-respeto, dahil ang nangailangan ng ating buto. Kaya dalawa ang dapat magbago. Ang mga butante at ang mga kandidato. Ang mga politiko na nag-aaspera, nag-aangad na makapaglingkod. Ngunit, pag nandyan na ang kanilang panalo, nandyan ang kanilang mandato, sila na ang pinaglilingkuran. Sila na ang hari, sila na ang amo, sila na ang boss at hindi mga tunay na leader. Kaya tayo magsimula sa ating mga simpleng mga butante ang pagbabago. Pagbabago ng bansa, pagbabago ng ating pag-uugali kung paano natin patatakbuhin ang bansa at paano susunod ang mga ordinaryong mga mamamayan sa mga namumuno. Ito lamang at rin na ba ang matagal ng hinahangad nating pagbabago ay darating sa mga sandali ito. Sana kasabay sa ating pagsara ng isa na namang chapter sa ating buhay taong 2024 at ang taong 2025 ay idineklara ng ating simbahang Katolika, ang Papa ng Roma, na taon ng pag-asa. Aasa tayo ng mga pagbabago. Aasa tayo ng isang mapayapa, matahimik, at maunlad at nagkakaisang bansa. Pilipinas, isang diwa, isang bansa. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas.